morning class. Sa araw nito ay ating tatalakayin ang practical o actual na pag-testing ng diode. By the way, let's define the diode. Again, as we discussed yesterday, a diode is an electronic device that allows the movement of electrons in one direction and prevents the movement of it in another direction. Okay. Ito yung mga example ko ng diode. Ito ay light emitting diode. Kulay blue. Pero marami pang klase ng light emitting diode. Ito. Sa lalagyan na to, meron din tayong red. Ang tawag dito, jumbo. In terms of size, jumbo type. Ito yung green. Light emitting diode dyan. Talagay ko na yung napulot ko, ha. Tapos, meron pa tayo dito. Ito ay Zener diode. Yung light emitting diode pala, ang trabaho noon is to use as an indicator. Pag na indicator, siya yung iilaw if the system is on or already. Sa TV nyo, meron mga light emitting diode. Pagka sinaksak mo yung iyong mga TV, naka-red yun. Tapos pag pinress mo yung power button, nag-green. So, light emitting diode yun. Ngayon, ito naman ay yan. Zener diode. Okay, ang Zener diode serves as a regulator. Halimbawa, ang voltahe ng Zener diode is 5.1 volts o ang kapasidad niya is 5.1 volts. Ngayon, pagka i-supplyan mo ng 9 volts, still, ang ilalabas niyan sa terminal niya ay 5.1. Kasi nire-regulate niya yung incoming voltage. O sa discharge voltage mo. So, Zener diode. So, terminal din yan. Meron pa tayo dito na, halimbawa, ito ay, ang tawag natin dito ay signal diode. Ito na yung ginagamit para yung isang system ay i-pick up yung signal tapos improve the signal, in other words. Tapos, meron pa tayo dito na ito. Ang tawag natin dito is rectifier diode. Ang rectifier diode naman, it converts alternating current to direct current. No? Ito, gagamitin nyo ito sa finance kasi magkagawa kayo ng power supply. Okay? So, a rectifier diode converts alternating current to direct current. Though, diode siya, maraming functions o maraming uri ang diode. Katulad ng pinakita ko sa inyo kahapon, more than 25 types ng diode ang nakita nyo. Ito ay ilan lamang sa uri ng diode na ating pag-aaralan. Ngayon, aralin natin ang pag-test ng diode. May 4 na cases para masabi mo kung ano ang kondisyon ng diode. So, usually, tinetest natin yung diode sa times 1 ng multi-tested o times 10. Kung yung times 1 mo medyo mahina na, pwede mo naman gamitin yung times 10. Okay, sa pag-test ng diode, halimbawa ito, rectifier diode, pag nilagay mo yung negative test probe sa cathode side, kasi itong negative test probe sa loob ng multi-test cell, konektado to sa positive terminal ng battery. So, in other words, positive voltage ang nandito. Dito naman sa kulay red, though it is red, inside the multi-tested, this terminal or probe is connected to the negative side of the battery. Ngayon,
So, ano ba ang sabi natin kahapon? Ang cathode is negative. It must receive negative potential. At yung anode must receive positive potential para maging forward bias o dapat may deflection ng voltage extent. Kaya pag nilagay ko itong negative o itong black, which is positive inside, positive terminal ng battery, sa cathode, tapos ito sa anode, ito ay reverse bias. Wala dapat palo. Yan. Ngayon, pag nilagay ko na itong positive probe o yung pulang probe dito sa cathode, this is negative terminal of the battery inside the voltage tester. May palo siya. Kung mapapansin nyo, merong deflection, forward bias. Once na masuplayan ng negative potential ang cathode, ito ay forward bias at yung anode positive forward bias yun. So ang good na diode, okay, forward bias, the multi-test can be then deflects. Pag ni-reverse mo, no deflection in all ranges. In all ranges. Yun ang good na diode. O yan ha. No deflection, reverse bias, forward bias has deflection. So, the diode is testin natin yung iba pang diode. Katulad nito, ating light emitting diode. So, ang cathode side niya, yung malaki. Pag sinilip mo yan, tinignan mo yung loob, yung malapad, yun yung cathode side niya. Okay. So, ngayon, ilalagay ko yung negative sa cathode. Ayan, ito yung cathode. O yan. Kung mapapansin nyo, aside sa deflection na makikita mo, umilaw yung diode. Ibig sabihin, the diode is in forward bias and it's good. Pag ni-reverse ko yan, dapat di siya iilaw. Di ba? Forward bias, reverse bias. Forward bias, reverse bias. The diode is good. In reverse bias, the multi-tester will not deflect. No deflection at all. Okay? Understood? Okay, yan ay para sa ating light emitting diode. Kuha pa tayo ng eto, Zener diode. Ganon din ang Zener diode, parang rectifier diode ang tinising mo. Okay? So, when you test it, reverse bias, no deflection. Forward bias, has deflection. The diode is good. So, gano'n lang ang pag-testing ng diode. Ngayon, what if, eto, gagamit na ako ng tinatawag natin na term na bad. What if the diode is bad? May tatlong cases if the diode is bad. Number one, pag tinest mo yung terminal ng diode, tingnan natin to. This is a rectifier diode, no? Malaki siya. Itaas ang tayo. Tinest ko siya. Forward bias, may palo. Pag ni-reverse ko yan, walang palo. Still, though this is not new, o hindi bago, good pa rin siya. Kasi tinest mo, may isa lang ang reflection. Tingin mo. Ito, testerin natin. Forward bias, may palo. Reverse bias, wala, good. Still, its diode is good. Ngayon, pag ang diode ay tinest mo, forward and reverse bias, nag-deflect siya, zero or near zero, the diode is bad. Susulat mo, diode is bad, shorted. Pag hindi pa umaabot masyado sa zero, lalagay mo partially shorted. Pero pag zero-zero na talaga palo ng needle mo, umabot na sa zero, forward and reverse bias, the diode is shorted.
Pero kung halimbawa hanggang dito lang, pero kabilaan may palo, partially shorted yun. Na? So, yun yung isang case na kung saan ang diode ay sira. Shorted. Pag open naman ang diode, pag tinas mo yun, forward bias at saka reverse bias, walang palo yung needle. Pag walang palo yan, forward and reverse bias, the diode is open. Na? Parang capacitor din. Halos pareho ang explanation ng capacitor, diode, resistor, pagdating sa open at saka shorted. Okay? Ngayon, yun yung pangalawang case na kung saan ang diode ay sira. Ngayon, masasabi naman natin na ang diode ay leaky. Pagka tinest mo, forward bias, may palo, normal, hindi nakaabot sa zero. Pag ni-reverse mo, may maliit na palo. May maliit na palo siya. Hindi man kapantay ng forward bias, pero may maliit siyang deflection dito, may leaky yun. So the diode is leaky. As leak. No? May problema na yung diode nun. Kaya nga, class, dapat maintindihan nyo na iisa lamang ang test ng good diode. May palo sa forward bias, sa reverse bias, wala. Alin man sa ibang cases na hindi pumasok doon sa good na testing, problema yun. But, shorted, the needle deflects in forward and reverse bias. Na? Near zero or zero. The diode is open, no deflection in forward bias and reverse bias. The diode is leaky if the diode is deflects in forward bias normally, but in reverse bias has a little deflection. Leaky yun. So, ganun lang kasimple ang pag-test ng diode. No? So, any question? Yes. Ano sir yung lahat ng diode sir is gagana lang siya pag forward bias sir? Yes, tama yung analysis mo. Ang diode, papalo lang siya o magde-deflect niya lang yung needle sa forward bias, sa reverse bias. Hindi. Yun ang good na diode. Kasi ang diode, dalawa lang terminal, no? Kaya wala ka namang choice. Hahanap pa ng ibang terminal. So, forward bias, tandaan nyo lagi, with deflection, reverse bias, no deflection. May tanong pa ba? Okay, so you may now do your activity. Diode and capacitor must be submitted today. Thank you. Sir,